30,000 pesos, 75,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang ibibigay ng DMW sa mga OFW na hihingi ng tulong sa kanila. Pwera pa dyan, may makukuha rin kayo kapag aktibong miyembro kayo ng OWA. Ngunit, eto naman ang paalala ni DMW Secretary Hans Kakdak. So malaking usapin last year yung pagpapauwi naman, matagumpay na pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. So Yes. paano naman po yung ibang mga kababayan natin na humingi ng tulong at kamusta po ang ating assistance sa kanila? Yes, maayos naman. As I said, we assisted 135,000 OFWs through the Action Fund, distressed OFWs. Dito sa ating One Repatriation Command Center, 24,000 ang nakauwi safely. The One Repatriation Command Center is a unified effort for the DMW, different repatriation units, joint forces within the DMW, including the OWA, para maayos ang pagpapauwi ng isang OFW na nais umuwi. So 24,000 ang nakauwi, 24,000 ang reunited with their respective families after undergoing, unfortunately, a distressful situation. But of course, yung repatriation means cleared na sila doon sa home country. Kung wala silang pending case, either in defense or isinusulong para usigin kung may perpetrator o merong nag-violate ng batas ng karapatan ng OFW, then we handle the case muna bago siya makauwi. So sir, dun sa bukod sa mga nabanggit ninyo, ano pa po yung mga benefits na naibigay ng ng DMW sa mga OFW at kanilang mga pamilya last year? Yeah, siguro i-clear ko lang yung 50, 75, 100, no? As I said, it used to be a flat 30,000 financial assistance given by the DMW, but the President told us to review the 30,000 rate. So it's now 50,000 for a regular distress situation, 75,000 kung nagkasakit yung worker, and kung warlike situation. So yung mga umuwi mula sa Lebanon get 75,000 pesos, for instance. 100,000 kung sakit sa mampalad na sawi yung worker. That's over and above the OWA benefit kung active OWA member. Kaya hinikayat ko ngayon ng mga OFWs natin to be an active OWA member. Kasi on top of the Action Fund benefit, bibigyan pa kayo ng OWA ng benefit. And of course, scholarship from the OWA side, nagbibigay sila ng scholarships, around 6,000 scholars on the OWA side, at pararamihin pa natin yan. Dito sa DMW side, we're mindful of giving the cash benefit and cash assistance kasi alam natin na may mga anak din na minor de edad ang mga OFW. So kasama sa effort natin, for instance, together with the DFA, yung pagpapauwi ng mga children of OFWs na pinapanganak doon out of wedlock. Unfortunately, nahirapan umuwi yung nanay at yung baby due to the circumstances. So together with the DFA, we take care of the baby and the mother. And with the DFA, of course, handling the immigration side and the passporting side, napapauwi natin around 300 in the Middle East, no? Mga OFW babies who had difficulty coming home due to immigration issues. Kaya guys, mahalaga talaga na dapat lagi tayong aktibong miyembro ng OWA at nagre-renew tayo nito kada 2 taon dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. Dahil sa bawat bansa ay hindi natin alam ang pwedeng mangyari or kakaharapin or daranasin nating mga OFW. Dahil kapag aktibong miyembro ka ng OWA, ay 100% nabubuhos ang tulong ng ating gobyerno sa mga insidente o sitwasyong nabanggit ni DMW Secretary Hans Kakdak.